Chapter 33. Pinuntahan ko siya sa labas at nakita ko nga siyang kausap ang mga tauhan na nasa 20. Naroon din si Tito Damian. Seryosong seryoso ang kanyang mukha at mukhang seryoso din ang kanilang pinag-uusapan kaya hindi ko muna siya inistorbo. Bumalik na lang ako sa loob ng bahay at doon na lang siya hihintayin. Welcome to our ancestral house. Masiglang sambit ni Tito Damian pagpasok namin sa malaking bahay na yari sa bato at Spanish style. Classic na may pagka-modern ang disenyo nito. Wow! Ang shala naman ng ancestral house nyo, senyor, parang sinaunang bahay ng mga Espanyol. Wika ni Anteval na nililibot ang tingin sa loob ng ancestral house na ang mga kagamitan ay halos antigo na. Spanish house talaga ito. Pinatayo pa ito ng lolo at lola ko noon. Pinangalagaan ko para hindi naman masira dahil nandito ang lahat ng mga masasayang alaala ko. Nakangiting sambit ni Tito Darpia na ginagala din ang tingin sa paligid na tila ba sinasariwa niya sa kanyang isip ang mga alaala niya rito. Nakita ko si Manang Bising na pinapasok na ang mga kasambahay sa isang silid na mukhang kusina at minamanduhan niya ang mga ito. Hali kayo at itutur ko kayo dito sa loob ng bahay. Yaya ni Tito Damian sa amin. Ay for the go ako dyan senyor. Halika na, ate. Tuwang-tura ni Anteval at hinawakan sa braso si Nanay Feli. Sumunod sila sa senyor. Si Daisy naman ay nakaagapay sa senyor. Hindi ko naman magawang sumunod sa kanila dahil medyo nalilito ako sa mga nangyayari. Niva, ano pa ang ginagawa mo dyan? Halika nal, tawag sa akin ni Anteval. Ngumiti naman ako. Susunod na lang po ako, auntie. Hihintayin ko lang po si Marcus. Sabi ko, o siya, ikaw ang bahala. Bumantong hininga ko at nilingon si Marcus na kausap ang mga tauhan sa labas. Naguguluhan ako sa nangyayari. Biglaan ang pag-alis namin sa mansion at pagpunta dito sa ancestral house. Kasama pa namin ang lahat ng kasambahay. Napapansin ko rin kanina na aligaga ang mga tauhan at madalas pa niyang kausap si Kuya Tino. Tapos nang makipag-usap si Marcus sa mga tauhan at lumapit na siya sa akin. Marcus antag ko sa kanya. Yes, sweetie. Humawak siya sa bewang ko. Bakit biglaan tayong umalis sa mansion at pumunta dito sa ancestral house nyo? May problema ba? Tanong ko. Malakas ang kuto kung may nangyayaring hindi ko alam. Bumantong hininga si Marcus at matiim na tumingin sa akin, bumalik na dito sa Manila si Claudia at pinasok ang bahay ng kaibigan niya at Nam Iril. Namatay ang asawa nito at 2 gwardiya. Napasinghap ako sa sinabi ni Marcus at ginapangan rin ako ng takot. Kung ganon ay nag-uumpisa na namang manggulo si Tita Claudia. Napalunok ako. Siguradong isusunod niya ako, Marcus. Tuldok panipik. Tumiimbagang siya. Alam ko. Pero hindi ko hahayaang magtagumpay siya. Siguradong hahanap siya ng pagkakataon na pasukin ka sa mansion. Kaya napagdesisyonan kong dalhin muna kayong lahat dito. Anong pinaplano mo, Marcus? Tanong ko. Ramdam kong may pinaplano siya. Kokan-airy namin siya ng mga tauhan sa mansion. Nahigit ko ang hininga sa sinabi niya. Nilukuban ng matinding kaba at takot ang dibdib ko. No, Marcus. Ipaubayan niyo na siya sa mga pulis. Baka mapano pa kayo, lalo ka na. Ayokong may mangyaring masama sa'yo. Nahihintukutang sabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko, walang mangyayaring masama sa akin, sweetheart. Kailangan kong gawin ito para mahuli na si Claudia. Para matahimik na tayo at makapagsimulan na tayo ng bagong buhay. Wala na akong nasabi kundi napayakap na lang sa kanya. Gusto ko ring mahuli na si Tita Claudia para matahimik na kaming lahat at mapagbayaran na niya ang mga kasalanan niya. Mag-iingat ka Marcus. Napangisi ako nang makitang isa-isa nang namatay ang ilaw sa mansion. Tanging ilaw na lang sa porch at sa gate ang bukas. Nakapwesto na rin sa malaking gate ang 4 na tauhan. Tiningnan ko ang oras sa suot na relo. 10:00 na ng gabi at oras na ng tulog ng mga tao sa loob ng mansion. Hihintayin ko na lang na mahimbing na sa pagkakatulog ang lahat saka ako sisilisi sa mga tauhan. Hindi na ako makapaghintay na makapasok na sa loob at patayin si Niva. Alam kong pagpapatiwakal ang pumasok sa loob dahil maraming bantay. Pero wala na akong pakialam. Mapatay ko lang si Niva ay solve na ako kahit mapatay pa ako ng mga tauhan ni Marcus. Tutal naman ay wala ng kwenta ang buhay ko.
Pero hindi ako makapapayag na maging masaya silang dalawa habang ako ay sirang-sira na ang buhay. Makalipas ang ilang oras kong pagkukubli sa pinagtataguan ay lumabas na ako at parang pas ang tumakbo ng tahimik papunta sa likuran ng mansion kung saan may maliit na gate din doon. Mas may chance na makapasok ako doon kesa sa malaking gate sa harapan. Nakita ko ang dalawang tauhan na nakaupo sa bangko. Ang isa ay nakayukyek na parang nakatulog na. Ang isa naman ay abala sa panunood sa hawak na cellphone habang panay ang hikab. Naghintay ako ng pagkakataong makasalisi. Maya-maya ay tumayo ang isang tauhan at naglakad papunta sa poste, hawak pa rin ang cellphone at doon ay umihi siya. Hinugot ko ang baril at mabilis akong sumalisi papasok sa loob ng gate. Nadaanan ko pa ang isang tauhan na nakayuko at tulog na. Nang makapasok ako ay tahimik akong tumakbo at nagtago sa madilim na parte ng likod ng mansion. Naging alerto ako at nagpalingalinga. Mukhang nasa harapan ng mansion ang mas marami pang mga tauhan. Ngumisi ako dahil mukhang mapapadali ang pagpasok ko sa loob ng mansion. Tahimik kong tinunto ng isang pintuan sa likuran ng kusina. Pinahit ko ang doorknob ngunit nakalock yun. Kaya wala akong choice kundi maghanap pa ng mapapasukan. Hanggang sa nakarating ako sa pool area. May kadiliman na doon at tanging 4 na maliit na wall lamang na mga nakadikit sa pader ang nagbibigay ng liwanag. Agad akong nagtago nang bumukas ang French door at lumabas ang isang tauhan na humihikab pa habang may hawak na isang tasa ng kape at hinahalo ito. Naglakad siya palayo. Kinuha ko ng pagkakataon yun at lumapit sa French door. Hinawakan ko ang handle at napangisi ako nang bumukas yun. Mabilis akong pumasok at sinara yun. Sumalubong sa akin ang katahimikan ng mansion. Tanda na mahimbing nang natutulog ang lahat ng narito. Ngumisi ako. Siguradong magugulantang ang lahat ng tao dito sa gagawin ko. Tahimik akong nagpalingalinga sa loob ng malaking mansion. Patay ang mga ilaw at mga maliliit na wall lamp lang ang bukas na siyang nagbibigay liwanag sa madilim na mansion. Tumangala ako sa grand staircase at humigpit ang hawak ko sa baril sabay tiimbagang. Humanda ka ngayon, Niva. Umakyat ako ng hagdan ng tahimik. Tinunton ko ang kwarto ni Marcus. Nagngingit-ngit na sa galit ang dibdib ko sa isiping magkatabi ang dalawa sa kama at baka nagtatalik pa sila ngayon. Nang makarating ako sa harapan ng pinto, ay hinawakan ko ang doorknob at pinahit yun. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto at sumalubong sa akin ang malamig na buga ng aircon. May kadiliman din ang kwarto at tanging malamlam na ilaw na mula sa lampshade lang ang nagbibigay liwanag. Tahimik akong pumasok at naglakad sa mixing hallway patungo sa malaking kama. Ngunit napakunot ang noo ko nang wala akong makitang tao sa kama. Malinis na malinis yun, punyeta mahinang usual ko. Pumihit ako palabas ng kwarto ngunit natigilan ako nang makita ang madilim na mukha ni Marcus. Marcus. Boss, pumasok na si Ma'am Claudia. May hawak siyang baril. Tumiimbagang ako. Act normal. Hayaan nyo lang siya. Pero maging alerto din kayo. Yes boss. Binaba ko na ang cellphone matapos kong makausap si Tino at tinawagan ko naman ang inspector. Nandito na siya sa mansion, Inspector. Pinatay ko ang cellphone at naglakad patungo sa kwarto ko na ginagamit namin ni Niva. Alam kong doon unang pupunta si Claudia. Hinuyam ko ang kamao. Nangangati na ang mga kamay kong dumampi sa leeg niya. Makalipas ang ilang minuto ay may narinig akong mahihinang yabag sa labas ng kwarto. Nakita kong gumalaw ang doorknob at bumukas ang pinto. Kasunod nun ang dahan-daang pagpapasok ni Claudia. May hawak siyang baril. Hindi niya ako napansin sa likuran ng pinto at tuloy-tuloy lang siya sa tahimik na paglalakad patungo sa kama. Tiimbagang nasinundan ko naman siya. Napahinto si Claudia at narinig ko ang mahina niyang mura dahil wala siyang nakitang tao sa kama. Pumihit siya patalikod at nagulat nang makita ako. Marcus. Yumigting ang pangako at humakbang palapit sa kanya. Mabilis naman niyang tinutok sa akin ang baril. Huwag ka pang lalapit. You trapped me, asek niya. Tapos na ang panggugulo mo sa buhay ko at sa buhay namin ni Niva, mariing wika ko. No, hindi pa ako tapos og. Napadaing siya nang hawakan ko ng mariin ang kamay niya at itinaas. Kasunod nun ang putok ng baril. Inagaw ko sa kanya ang baril at hinawakan siya sa leeg. Namilog naman ang kanyang mata at hinawakan ang kamay kong sakal ang leeg niya. Yumigting ang pangako at diniinan ang hawak sa kanyang leeg.
M. Marcos, don't M. Marcos, maawa ka. Maawa. Naawa ka ba sa mga taong pinatay mo? Si Arman na tapat kong tauhan ay parang hayop mo lang na pinatay. Ang asawa ng kaibigan mo at kung sino-sino pang mga pinatay mo. Higit sa lahat ay si Neva. Inagaw mo na nga sa kanya ang lahat, gusto mo pa siyang patayin. Napaka-hayop mo. Di dapat lang yun sa kanya Marcos dahil sinira niya tayo. Nasira tayong dalawa dahil sayo. Dahil sa mga kawalang hiyaan mo kaya dapat din sayo ay mamatay. Huwag Marcos, maawa ka kay Daisy, maawa ka sa anak natin, mauulila siya sa ina kapag pipinatay mo ko. Lalong nagpuyos ang galit sa dibdib ko nang banggitin niya si Daisy. Hinagis ko ang baril at dalawang kamay ko na siyang sinakal. Dumidilim na ang aking paningin at parang sasabog na ang dibdib ko sa galit. Hindi mo na magagamit sa akin si Daisy. Hayop ka, pinaniwala mo kung anak ko siya, asak ko sa mukha niya. Natigilan naman siya at lalong namilog ang kanyang mga mata na parang nagulat na alam ko na ang buong katotohanan. Halos magkulay violet na rin ang kanyang mukha. Akala mo siguro hindi ko malalaman ang lahat. Wala kang kasing sama Claudine, pinagsisisihan kong nakilala ko ang isang tulad mong demonyol, papatayin kittle sanggal ko at mas diniinin ko, paang hawak dalawa sa leeg niya. Marcos. Biglang lumiwanag sa kwarto at nagsipasukan ang mga tauhan pati na rin ang mga pulis. Mr. Romero, bitiwan niyo ang sospek. Kahit inaawat na ako ng inspektor at ng ilang pulis ay hindi ko pa rin binibitawan ang leeg ni Claudia. Hanggang sa sapilitan na nilang binagklas ang kamay ko at tuluyan ko nang nabitawan ang leeg nito. Agad nila akong nilayo at dinaluhan si Claudia na lumupaypay na bagaman may malay pa rin. Ikulong niyo yang hayop na yan, Inspektor. Mariing wika ko. Hindi ko inalis ang tingin kay Claudia na pinupusasan ng mga pulis. Baka kasi makatakas na naman siya. Hindi ko hahayaang mangyari yun. Kung hindi nga lang dumating agad ang mga pulis ay siguradong napatay ko na siya. Kahit nanghihina pa si Claudia ay tinangay na siya ng mga pulis palabas ng kwarto. Sumunod naman ako pati ang mga tauhan ko. Sinakay na siya agad sa police mobile para dalhin sa presinto. Sumunod naman ako para makasigurado na makukulong na talaga siya. Neva, isang malaki at magandang balita ang bumungad sa amin kinaumagahan. Nahuli na ng mga pulis si Tita Claudia. Sa mansion siya mismong nahuli. Kinilabutan naman ako dahil talagang desperada si Tita Claudia na patayin ako. Mabuti na lang at matalino si Marcos. Hay, salamat at nahuli na rin ang gagang Claudia na yan. Hindi talaga magwawagi ang taong maitim ang budi at puro kasamaan ang nasa puso. Diyos ko, salamat po. Magkakaroon na rin po kami ng tahimik na buhay, wika ni Ante Val na kanina pa naglilinta niya habang pinapalabas sa balita ang paghuli kay Tita Claudia. Kulang na nga lang ay pumasok siya sa TV para sabunutan ito. Sa wakas, makakamtam na ni Ma'am Alicia at Sir Hernan ang hustisya para sa kanila. Lalo na sayo, Neva. Saad ni Nanay Feli at naluluhang niyakap ako. Yamakap din ako sa kanya at nanubig din ang aking mga mata. Parang may nabunot na malaking tinak na nakabaon ng matagal na panahon sa dibdib ko. Parang umaliwalas ang aking kapaligiran na matagal na ring nabalot ng dilim. Mabuti naman at nagtagumpay ang plano ni Marcos sa pag-trap sa kanya sa mansion. Para talaga siyang isang nauulol na hayop. Kailangan na talaga siyang hulihin at ikulong para wala nang may perhuwisyo. Kailangan na niyang pagbayaran ang lahat ng kasalanan niya. Komento mama ni Tito Damian. At dahil sa napakagandang balita ay dapat tayong mag-celebrate, Senyor. Dahil sa wakas makukulong na ang kriminal. Magbabayad na siya sa mga kasalanan niya. Dagdag pa ni Ante Val, sige, mag-celebrate tayong lahat. Magpapa-order ako ng mga masasarap na pagkain para sa ating lahat. Pagsang-ayon naman ni Tito Damian na labis na ikinatuwa ni Ante Val at ng mga kasambahay na nanonood din ng balita sa malaking flat-screen TV. Natahimik lang kami nang biglang pumasok sa komedor si Daisy na bagong gising, kasunod si Yaya Belen. Mabuti na lang at ibang balita na ang palabas sa TV kaya hindi niya nakita ang mukha ng huwad na mommy niya. Lumapit siya kay Tito Damian ay nagmano ganun din kay Ante Val at Nanay Feli. Pagkatapos ay lumapit siya sa akin at humulik sa pisngi. Mommy Neva, where's Daddy po? Tanong niya nang maupo na kami sa mahabang mesa. Hindi naman agad ako nakasagot at tumingin kay Tito Damian na napatingin din sa akin.
4/6 tumikim ako. Maagang umalis si Daddy. May aasikasuhin lang siya pero babalik din mamaya. Sabi ko. Tumanggaw-tango naman si Daisy at nagsimula ng samubo ng pagkain. Sa totoo lang ay hindi pa umuwi si Marcus mula kagabi na umalis siya. Pero tumawag naman siya kaninang umaga paggising ko. Nasa presinto pa raw siya kasama ang abogado at kausap ang inspektor. Abot-abot nga ang kaba ko kagabi at pag-aala nung umalis siya at bumalik sa mansion kasama ang mga tauhan. Nag-alala ako na baka may mangyaring masama sa kanya dahil tuso si Tita Claudia. Nakatulugan ko na nga lang ang pag-iisip at pag-aalala. Mabuti na lang at isang magandang balita ang bumungad sa akin paggising ko. Natigilan ako sa pagsubo ng sinangag ng biglang parang maduduwal ako. Dinampot ko ang baso ng tubig at uminom. Nagbabaka sakaling kumalma ang sikmura ko. Ngunit napatikim ako ng bibig at napatayo dahil parang may lalabas sa bibig ko. Lumikha ng ingay ang kahoy na upuan nang iatras ko yun. Tumakbo ako papasok sa loob ng kusina at dumiretso sa lababo. Doon ay nilabas ko ang gustong ilabas ng sikmura ko. Nasuka ko ang kaunting pagkain na nakain ko pati na rin ang hinigop kong kape. Pero hindi pa rin kumakalma ang sikmura ko kahit wala na akong nailalabas kundi puro laway na lamang. Tila ba pati ang bituka ko ay gusto ding lumabas. Anong nangyayari sa'yo, anak? Bakit nagsusuka ka? Nag-aalalang tanong ni Nanay Feli na hinahagod ang aking likod. Hindi naman ako makasagot dahil pinakanaka pa rin ang pagduwel ko, nanginginig na nga ang mga tuhod ko. Baka may nakain na panas si Neva, di kaya? Turan ni Ante Val. Anong panas na pagkain naman ang kakainin niya bagong luto lahat ng pagkain? Kakasubo pa nga lang niya ng sinangag. Saad naman ni Nanay Feli. Heto ang maligamgam na tubig, Ma'am Neva. Makakatulong ito sa sikmura mo. Inabot sa akin ni Mamang Bising ang mug o may maligamgam na tubig. Nanginginig ang dalawang kamay na hinawakan ko yun at ininom. Medyo naginhawaan naman ang sikmura ko. Ayos lang ba si Neva? Learningon kami kay Tito Damian na sumunod din pala dito sa amin sa kusina. Mommy Neva, are you okay? Tanong din ni Daisy na lumapit sa akin at yamakap sa bewang ko. Tumanggo ako at hinaplos ang kanyang buhok. Yes. Mommy Neva is okay. Bumaling naman ako kay Tito Damian. Ayos lang po ako, Tito. Tuldok. Saad ko sa nanghihinang boses. Kumunat naman ang noo ni Tito Damian na parang nagdududa. Sigurado ka ba, iha? Baka kung ano na yan. Bakit kaya hindi ka magpa-check up? Tatawagan ko si Marcus at pauuwiin na. Hindi na po, Tito. Ayos lang po talaga ako. Sabi ko at pinakiramdaman ang sarili. Kumalma na nga ang sikmura ko pero medyo nakakaramdam ako ng hilo. Hindi kaya, buntis ka, Neva. Napasinghap ako sa sinabi ni Ante Val. Buntis. Buntis si Neva. Bulalas ni Tito Damian. Nagtinginan naman kami. Umawang ang labi ni Nanay Feli at Manang Bising. Bumilis naman ang tibok ng puso ko at parang nanlaki ang ulo ko. May sumibol na kaba sa dibdib ko pero meron ding excitement. Hindi natin sure, Senyor. Ang sa akin lang ay baka. Kasi nagsusuka siya, baka lang naman. Nakangiwing tugon ni Ante Val. Matiim namang tumingin sa akin si Tito Damian at bumaling sa akin si Nanay Feli. Anak, ano sa tingin mo? Buntis ka na nga ba? Lumunok ako. Hindi ko po alam, Nay. Kailan ka ba huling nagkaroon, Ma'am? Tanong naman ni Manang Bising. Last month po ng first week. Pero patak-patak lang po yun at isang oro lang, ngayong buwan, nagkaroon ka na ba? Umiling-iling ako. Hindi pa po. Hindi pa. Abay katapusan na. Natahimik kaming lahat at nakatingin lang kay Manang Bising. Para makasigurado tayo ay magpabili tayo ng pregnancy test. Doon natin malalaman kung may laman na yan. Ani Manang Bising at tumingin sa tiyan ko. Sige Bising, mag-utos ka sa isang tauhan natin at magpabili ng pregnancy test sa malapit na botika. Oho, Senyor. Nag-excuse si Manang Bising at lumabas ng kusina kasunod si Tito Damian. Tumingin naman ako kay Nanay Feli na nakahawak na ngayon sa braso ko at hinihimas ako. Pasensya ka na, anak. Wala kasi akong masyadong alam sa ganyan. Alam mo na, ngumiti ako kay Nanay Feli at humawak sa kamay niya. Ayos lang po, Nay. Mommy Neva, totoo po. Buntis ka na Ro.
Bumaba ang tingin ko kay Daisy na nakayakap pa rin sa bewang ko. Ngumiti ako sa kanya at hinaplos ang kanyang buhok. Hindi pa natin sure, baby. Sana po sure na. Sana po buntis ka na po. Nakangiti ng sambit niya at nagningning pa ang mga mata na tila ba excited. Tumaas ang kilay ko at ngumisi ako. Gusto mong mabuntis na ako? Opo, para may kapatid na po ako. Mahina akong tumawa. Gusto mo ng kapatid? Yes po. Always po akong nagpay-pray kay God na sana magkaroon na po ako ng kapatid. Parang may mainit na kamay ang humaplo sa dibdib ko sa sinabi ni Daisy. Yumuko ako at hinalikan siya sa buhok. Hindi pa natin sure, baby, pero pray mo ulit na sana sure na mamaya, sabi ko. Pati ako ay parang na-excite na ring malaman kung buntis ba talaga ako. Parang noong mga nakaraang araw lang ay nagdarasal dig ako na sana nga ay mabuntis na ako para mabigyan ko na ng anak si Marcus na galing talaga sa kanya. Sana nga ay heto na. Habang hinihintay ang tauhan na inutusang bumili ng pregnancy test ay nagpatuloy na kaming kumain. Pero ako ay tinapay na lang ang kinain at itlog. Hindi ko kasi gusto ang sinangag. Para bang iba ang lasa niya sa bibig ko lalo na kapag naaamoy ko ang bawang. Makalipas ang 30 minuto ay nakabalik na ang tauhan dala ang biniling pregnancy test. Tuldok. Malakas ang kabog ng dibdib ko pagbukas ko ng pinto ng banyo. Nagulat pa ako nang makitang naghihintay sa labas ng pinto si Tito Damian, Nanay Feli, Ante Val, Manang Bising at si Daisy. Mababakas sa kanilang mga mukha ang excitement. Anong resulta, iha? Tanong agad ni Tito Damian. Positive ba? Tanong naman ni Ante Val. Kamusta, anak? Si Nanay Feli. Buntis ka na ba, ma'am? Si Manang Bising. Mommy Niva, magkakaroon na po ba ako ng kapatid? Si Daisy na kinikilig pa. Napalunok naman ako sunod-sunod nilang tanong at tumingin sa hawak na partner na may 2 guhit na pula. Kinagat ko ang labi at hinarap sa kanila ang partner sabay ngiti. Hi Juskel 2 linyal buntis ka ngal, bulalas ni Ante Val na nagtitili pa. Ibig sabihin ay magkakaroon ulit ako ng apo. Tuwang sambit ni Tito Damian na baka sa mukha ang tuwa. Yehey! Magkakaroon na ako ng kapatid. Tuwang-turan naman, Daisy na nagtatalon pa. Naghawak kamay pa sila ni Ante Val, at sabay na tumalon-talon. Nako, meron na akong bagong aalagaan. Ang saya-saya ko. Wika ni Nanay Feli na naiiyak pa. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Pati ako ay naiiyak din dahil napakabilis dinggin ng nasa itaas ang panalangin ko. Ibinigay na niya sa akin agad ang hinihiling ko. Binabati kita, Ma'am Niva. Pihadong matutuwa si Sir Marcus kapag nalaman niyang buntis ka na. Saad ni Manang Bising. Salamat po, Manang. Nakangiting sabi ko. Teka at tatawagan ko si Marcus. Sasabihin ko sa kanya ang magandang balita. Siguradong uuwi agad siya. Ani Tito Damian na hawak na ang cellphone. At Tito, tumingin sa akin si Tito Damian. Bakit, iha? Tumikim ako at kumamo sa leeg sabay bahagyang ngumiwi. Baka po pwedeng huwag niyo munang sabihin agad kay Marcus. Gusto ko po kasi sana siyang sipresahin. Ganon ba? O sige, ikaw ang bahala. Maganda nga yang naisip mo siguradong masusurpresa siya mamaya. Pagsang-ayon naman ni Tito Damian. Ngumiti naman ako. Salamat po, Tito. Dahil sa magandang balita na ito ay double ang magiging selebrasyon natin. Bising, tawagan mo ang paborito kong restaurant at mag-order ka ng maraming pagkain para hindi na kayo magluto. Utos ni Tito Damian kay Manang Bising. Oho, senior agad namang tumalima ang mayordoma. Tumingin ako kay Nanay Feli at nahuli ko siyang nakatingin din sa akin. Sabay pa kaming ngumiti. Tumaas ang isang kamay niya at hinaplos ang buhok ko. Ang alaga ko, magkakaroon na ng sarili niyang pamilya. Sambit niya, medyo kinakabahan po ako, Nay, pero masaya naman po ako. Ito rin po ang hiniling ko sa itaas. Ang magkaroon na kami ng baby ni Marcus. Napakabait ng Diyos at binigay niya agad ang hiling mo. Ang batang yan ang panibago niyong buhay ni Marcus. Nagyakapan kami ni Nanay Feli. Sumali rin sa amin si Daisy na sobrang excited na magkaroon ng kapatid. Napakaganda ng araw na ito para sa akin. Nagwakas na ang bangungot na maraming taon kong dala-dala dahil sa pagkahuli ng mga pulis kay Tita Claudia. Kasabay din nun ang pag-usbong ng isang buhay na magdadadala sa akin sa panibagong yugto ng buhay ko.
Gabi na nakauwi si Marcus at hindi na siya nakasabay sa hapunan namin. Wala pa siyang tulog at kain at bakas sa mukha ang pagod. Kaya naman ay inisikaso ko muna siyang pakainin bago ko siya tanungin. Excited na rin akong ibigay sa kanya ang surprise ko. Kamusta, love? Nakakulong na ba talaga si Tita Claudia? Tanong ko nang narito na kami sa kwarto naming dalawa. Katatapos lang niyang mag-shower at tinutuyo ng tuwalya ang basang buhok. Bamantong hininga siya at tumingin sa akin sabay ngiti. Umupo siya sa tabi ko. Wala ka nang dapat ipag-aalala at ikatakot, sweetheart. Tuluyan na siyang nakulong at hindi makakapagpayensa. Inisikaso na rin ni attorney ang lahat. Hihintayin na lang natin ang itinakdang petsa ng korte para sa unang hearing. Humugot ako ng malalim na hininga. Mabuti naman kung ganun, pero gusto ko siyang makita na nasa loob ng piitan. Tumingin siya sa akin. Sa susunod na araw ay sasamahan kita. Kinabig niya ang balikat ko at hinalikan ako sa buhok. Yamakap namas ako sa kanya. Finally matatahimik na rin tayo. Wala nang manggugulo sa atep. Pagbabayaran ni Claudia ang mga kasalanan niya sa atin. Anas niya sa paos na boses. Tumangala ako sa kanya at hinawakan ang kanyang pisngi. Thank you, love, nang dahil sa'yo nakamtam ko na ang hustisyang matagal ko nang inaasam para sa akin at sa pamilya ko. Salamat dahil hindi mo ko iniwan sa laban na ito. Pinanalo mo ko hanggang sa huli. Ngumiti siya at dinampyan ako ng halik sa labi. Parehas tayong ginawa ng kawalang hiyaan ni Claudia. Mas matindi nga lang ang ginawa niya sa iyo at sa pamilya mo. Hindi ko ma-imagine ang sakit at trauma na naranasan mo sa kamay niya. Kaya pinanggako ko sa sarili ko na ibibigay ko sa iyo ang hustisyang matagal mo nang hinahanap. Hindi ka na masasaktan pa ni Claudia. Mabubulok na siya sa bilangguan habang buhay. Aniya at muli akong niyakap. Tumulo naman ang luha ko sa saya dahil sa wakas ay tapos na ang kalbaryo ko sa mga kuko ni Tita Claudia. At hindi ito mangyayari kundi dahil kay Marcus. I love you, Marcus. Tuldok panipik. Anas ko. I love you too, sweetheart. I will do everything for you. Always remember that. Tumanggaw-tango naman ako at ngumiti. Ako rin, Marcus, gagawin ko rin ang lahat para sa'yo. Ganon kita kamahal. Humigpit palalo ang yakap niya sa akin at pinupog ako ng halik sa buhok. Pero bigla ko siyang tinulak ng may maalala. Kamuntikan ko na ngayon makalimutan. Umawang man ang labi ni Marcus at tumingin sa akin. Why sweetheart? Ngumiti ako kasabay ng pagbilis ng pintig ng puso ko. I have a surprise for you, love. Tumaas ang gilid ng labi niya. What surprise? Kinagat ko ang labi at dinukot ko ang partner sa bulsa ng Bestide ka. Akin na ang kamay mo. Nilahad ko ang kamay sa kanyang umisi siya at pinatong ang palad niyang nakabukas sa kamay ko. Nilagay ko naman doon ang partner. Kumunat naman ang noo niya at tinitigan ang partner. Maya-maya pa ay umawang ang labi niya at tumingin sa akin. You're pregnant. Ngumiti ako at tumango. Yes, love. I'm pregnant. Oh fuck. Sambit niya at binagsak ang katawan sa kama. Pero ilang sandali lang ay sumigaw siya at bumangon sabay kabig sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Kinabukasan ay agad kaming nagtungo ni Marcus sa clinic para ipa-check up ako. Kagabi pa nga siya hindi mapakali at excited nang magpa-check up. Gusto niya kasing kumpirmahin kung siguradong buntis na nga talaga ako. Bagaman naniniwala siya sa resulta ng pregnancy test ay iba pa rin kung mismong lehitimong doktor ang magkukumpirma. Sa isang doktor na kakilala ni Marcus kami nagpunta. Pinakilala pa niya ako sa ginang bilang fiancé niya. Medyo nahihiya pa ako noong una dahil matagal nakakilala ng pamilya nila ang doktora. Pero mabait ang doktora at very accommodating pa kaya nawala ang hiya at pagkailang ko. Congratulations! It's confirmed. Buntis ang fiancé mo, Marcus. Masayang balita ni Dr. Manuela. Oh thanks God! Bulalas ni Marcus at niyakap ako sabay pupog ng halik sa buhok ko. Hindi na ngayon may tago ang labis niyang tuwa. Nangingiti naman ang doktor pati na ang assistant niya habang nakatingin sa amin. Medyo nakakahiya na nga dahil parang ayaw niya akong bitawan. Love, di pa tapos si doktora. Saway ko na sa kanya. Sa kanan niya ako binitawan at hinarap ang doktora. So doc, malalaman po ba kung ilang buwan na siyang buntis? Malalaman na rin ba kung ano ang gender niya?
At kailan siya mangganganak? Sunod-sunod na tanong ni Marcus. Natatawang sinagot naman yun isa-isa ni Doktora. Ang ending ay silang dalawa na lang ang nag-uusap tungkol sa pagbubuntis ko. Ang dining tanong ni Marcus tungkol sa pagbubuntis ko. Pati sa mga pwedeng kainin at bawal. Mataman lang akong nakikinig sa kanila nakatingin kay Marcus. Natutuwa ako na masyado siyang focus sa sinasabi ng Doktora. Kulang na nga lang ay mag-take note siya para hindi talaga niya makalimutan. Bakas na bakas ang excitement sa kanyang mukha. Pati tuloy ako ay na-excite na rin. Ang sabi ni Doktora dapat puro healthy food ang kakainin mo gaya ng gulay at prutas. Every month ang check-up natin sa kanya. Ani Marcus habang nasa biyahe na kami pauwi. Lahat ng sinabi ni Dr. Manuela kanina ay inulit niya lang sabihin sa akin. Isang driver at isang bodyguard na lang ang kasama namin. Dahil nakakulong na nga si Tita Claudia ay wala ng threat sa buhay namin. Alam ko na yan lahat, love. Inulit mo lang yung sinabi ni Doktora Natatawang sabi ko. Ngumisi naman siya at dinala sa labi ang kamay kung kanina pa niya hawak. Kakaiba pa ang ningning ng mga mata niya ngayon. Sobrang saya ng mama. I'm sorry, sweetheart. I'm just so excited at hindi ko kayang itago, hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Alam na alam ko, kitang-kita ko nga dyan sa mukha mo. Tapos kanina ang dami mong tanong kay Doktora. Ako na lang ang nahiya. Natawa siya. Excited lang ako, sweetheart. Isa pa, marami akong gustong malaman tungkol sa pagbubuntis mo. That's my second baby, hinaplos ko ang mukha niya. This is your baby, born from your flesh and blood, anis ko. Ngumiti siya at hinalikan ang palad ko. And I wanna thank you for carrying my baby, our baby. Niyakap niya ako at hinalikan sa sentido. Pagbalik sa ancestral house ay agad naming binalita sa lahat na kumpirmadong buntis nga ako. Tuwang-tuwa naman ang lahat ay excited na sa paglabas ni baby. Kanya-kanya na nga sila ng hula kung lalaki ba o babae si baby. Majority na ang gusto ay lalaki. Kahit ano namang gender ay ayos lang sa akin basta healthy. Congratulations son. Sa wakas magkakaroon ka na rin ng anak na sariling iyo. I'm so happy. Thank you, Papa. Hindi nga ho ako makapaniwala na magkakaroon na agad kami ng anak ni Neva. I mean, sa dami ng problema na kinakaharap namin ay doon pa sumabay na nabuntis siya. I didn't expect that, but I'm very much happy. Parang sasabog ang dibdib ko sa saya. Natatawang wika ko at umupo sa couch kaharap ang ama. Blessing ang tawag dyan. Sa gitna ng maraming pagsubok ay may blessing pa ring dumarating. Deserve na deserve mo yan, anak. Alam kasi ng nasa itaas kung gaano ka kabuting ama kaya biniyayaan ka ng anak na galing sa dugot laman mo. Tumanggaw-tango ako sa sinabi ni Papa. Mawala man sa'yo si Daisy at least meron ka pang anak. Totoong anak pa nawala ang ngiti ko sa sinabi ni Papa at bigla akong nalungkot. Hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya. I can't let go of Daisy, Papa. Anak ko pa rin siya. But she's not yours, son. May totoong mga magulang ayan na naghihintay sa kanya. Huwag kang maging modemo sa kanila. Naranasan mo namang maging ama sa kanya. Tama na yun. Bamantong hininga ako. Kahit magkakaroon na ako ng sarili kong anak, ay mabigat pa rin sa loob ko na I let go si Daisy. Dahil siya ang unang baby ko kahit hindi siya galing sa akin. Pero tama si Papa, may tanpi siyang mga magulang na naghihintay sa kanya. Anyway, ano na nga pala ang plano mo sa inyo ni Neva ngayong magkakaanak na kayo? Tumingin ako kay Papa. Pakakasalan ko ho agad si Neva sa oras na mapawalang bisa na ang kasal namin ni Claudia. Kahit sa huwes lang muna. Termango si Papa. That's good. Mas magandang makasal agad kayo bago pa lumabas ang baby nyo. Yes Papa. Sigurado nang mapapawalang bisa ang kasal namin ni Claudia dahil sa panloloko niya sa akin. Hinihintay ko na lang ang pinal na desisyon ng korte. Makalipas ang 2 araw ay bumalik na kami sa mansion. Back to normal na ang buhay namin bagaman may ilang pagbabago lalo na sa amin ni Marcus dahil nagdadalang tao na ako. Makakakilos na kami ng maayos at wala ng takot. Si Ante Val ay makakabalik na sa bahay niya at maaasikaso na niyang muli ang kanyang salon. Si Nanay Feli naman ay makakauwi na rin sa probinsya niya. Pero mukhang may malulungkot sa pag-alis niya. Ngayon pa nga lang ay kita na ang lungkot sa mukha ni Tito Damian habang nasa gitna kami ng hapagkainan.
Nag-uusap kasi si Nanay Feli at Manang Bising tungkol sa pag-uwi niya sa Pangasinan. Nakakalungkot naman at uuwi ka na sa probinsya mo, Feli. Wika ni Manang Bising. Ganon talaga, Bising. Naroon ang bahay ko at hanap buhay ko, isa pa ay mas sanay ako sa buhay probinsya. Nakangiting sambit ni Nanay Feli. Maski ako nga ay nalulungkot na uuwi na siya sa probinsya. Pero wala naman akong magagawa kung mas gusto niya doon. Anytime naman ay pwede ko siyang dalawin doon, kailan ka naman kaya makakabalik dito sa Manila? Nako, mamimiss ko ang chikahan natin. Ay yun naman pala ang dahilan kung bakit nalulungkot si Ate Bising. Wala na palang kamaritesan. Hirit ni Ante Val na ikinatawa naming lahat maliban kay Tito Damian na tahimik lang na kumakain. Babalik-balik din naman ako dito sa Manila para dalawin si Val at Niva. Isang beses sa isang buwan o kaya ay 2 beses. Ani Nanay Feli, dalawin mo rin kami dito sa mansion. Request pa ni Manang Bising. Abay ko naman, dadalan ko kayo ng sariwang gulay pati na rin karne ng baboy na alaga ko. Aasahan ko yan Feli. Oo, natatawang wika ni Nanay Feli. Mamimiss po kita, Lola Feli. Biglang singit naman ni Daisy. Mamimiss din kita Daisy kulit. Pagbalik nyo po dito huwag nyo pong kalimutan ang pasalubong ko, Oo naman. Ano ba ang gusto mo? Buhay na kambing. Natatawang saad ni Nanay Feli. Bilak na lang, ate. Para may kambal si Daisy, para na rin kasi siyang big of taba-taba na. Hirit na naman ni Ante Val na ikinatawa na naman namin. Pinisil-pisil pa niya ang matatabang braso ni Daisy, Papa, are you okay? Natahimik kami sa tanong na yun ni Marcus at napatingin kay Tito Damian, I'm okay, Marcus. Don't mind me. Sagot ni Tito Damian na nagpatuloy na sa tahimik na pagkain. Lumingon ako kay Marcus at tumingin naman siya sa akin sabay kibot balikat. Napalingon naman ako kay Ante Val na napatingin din sa akin. Nakataas ang 2 kilay niya at may pagdududa sa mukha. Eat more, sweetie. Kumain ka ng maraming gulay. Antag ni Marcus sa akin at pinagsandok pa ako ng gulay sa mangkok. Napangiti ako sa kaswitan niya. Thank you, love. Tuldok panipik, turan ko at kumain ng gulay. You're welcome. Aniya sabay kindat at ngisi. Kinilig naman ako. Ang gwapo talaga ng daddy ng baby ko. You look sad po, Lolo. Sad ka rin po ba kasi uuwi na po si Lola Feli? Sabay-sabay kaming nasamid sa tanong na yon ni Daisy. Pati si Tito Damian ay nasamid din. Agad namang tumayo si Nanay Feli at pinagsali ng tubig sa baso si Tito Damian. Salamat Feli. Nauutol pang saad ni Tito Damian at uminom ng tubig. Nakatingin lang kami kay Tito Damian at naghihintay ng sagot niya kay Daisy. Tumikim siya at tumingin sa amin. Pero agad siyang nag-iwas ng tingin kay Nanay Feli. Napataas naman ako ng kilay. Parang magkakatotoo pa yata ang mga sinabi noon ni Ante Val. Hindi naman sad si Lolo na aalis na ang Lola Feli mo. Happy ako na uuwi na siya sa probinsya niya. Sagot ni Tito Damian kay Daisy, but you don't look happy po, Lolo You look sad po talaga, siguro po mamimiss nyo si Lola Feli dagdag pa ni Daisy na muntik na naman naming ikasamid. Napansin ko naman ang pamumula ng mukha ni Nanay Feli, ikaw talagang bata ka kung ano-ano ang napapansin mo, kumain ka na lang. Sabi lang ni Tito Damian pero hindi na siya makatingin sa amin ng diretsyo lalo na kay Nanay Feli. Tumingin ako kay Marcus at napansin kung tumaas ang gilid ng kanyang labi. Mukhang nakakapansin na rin siya, that feels good, love. Tuldok panipik. Ungol ni Marcus habang minamasahe ko ang malapad at matigas na likod niya. Kay sarap pisilin ng mga muscle niya doon lalo na sa parteng balikat. Napansin ko kanina na panay ang stretch niya ng balikat niya at napapangiwi pa. Kahit hindi niya sabihin ay alam kong masakit ang balikat niya. Kaya naman nag-offer akong ay masahe siya. Noong una ay ayaw niya dahil baka mapagod daw ako. Ayon daw kasi sa na-research niya ay mabilis mapagod ang buntis. Tinawanan ko lang siya at pinilit na pinadapa dito sa kama. Ngayon ay umuungol na siya sa sarap ng masahe ko. Mamaya ay ang alaga naman niya ang mamasahiin ko. Ewan ko na lang kung tatanggi pa siya. Napangisi na lang ako sa kapulyahan ko. Masyado kasing naging busy si Marcus nitong mga nakaraang araw kaya hindi nakakapagtaka na nakakaramdam siya ng pananakit ng katawan.
Dapat nga ay magpahinga muna siya. Love, bakit kaya hindi ka muna magpahinga? I mean, mag-leave ka muna sa work kahit isang linggo lang. Suhestyon ko sabay pisil sa balikat niya na kanyang ikinaungol. I'll think about it, sweetheart. Huwag mo nang pag-isipan, love, mag-leave ka na kahit 1 week lang tapos mag-out of town tayo kasama si Daisy. Oh, that's a good idea. Napangiti na ako. So ano, magli-leave ka na? Alright, pero hindi ngayong week dahil may mga schedule na ako. Next week, mag-file ako ng leave then mag-out of town tao. Yay! I'm sure matutuwa si Daisy. Excited na sabi ko. How about kausapin mo si Naifeli na mag-extend muna siya ng pananatili dito sa Manila? Gusto ko kasi ay lahat tayo mag-out of town, parang family bonding. Oo nga, no. Sige love, kakausapin ko si Nanay Feli bukas. Mas masaya nga kapag marami. Yeah, natatawang sambit niya. Nang bigla akong may naalala. Si Tito Damian at ang kakaibang kinikilos niya pagdating kay Nanay Feli. Kinagat ko ang ibabang labi. Gusto kong magtanong kay Marcus kung may napapansin din siya. Kaso nag-aalangan ako. Baka sabihin niya minamarites ko ang papa niya. You're quiet, sweetie, what are you thinking? Antag sa akin ni Marcus. Bahala na.